Mahihain kasi ako eh. Hindi ko nga alam ba't ako napunta sa vlogging. Try mo mag-vlog kasi baka andun yung future mo. Charot. Hindi ko na lang pinatulan. Gusto pa naman makipag-sparring. Kailangan malakas yung loob mo dito, makapal yung mukha. Yun. Yung nagbibigay lakas ng loob para magpatuloy ka sa pag-vlogging. Kasi mahilig kasi ako sa basketball eh. Parang doon na ata ako mag-focus sa basketball. Depression, anxiety, meron din ako niyan. Kaya nakikita nila sa akin palagi ko naka-smile. Hindi nila alam sa loob ko may bigat. Tuloy mo lang yan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Papatuloy kahit mahirap maging isang content creator. Alright, so good day everyone. We're doing a small podcast right now. At this time, meron tayo very special guest. Isang content creator sa Dagami Leyte. And yung content niya is random lang. Try to visit his Facebook page later on. And in this episode, magsishare siya ng kanyang experience sa pagbabloging. Magbibigay na rin siya ng ideas and tips para sa mga gusto mag-vlog later on. And wag na natin patagalin pa. Let's meet Angelo Alpino of Papa Dubs Vlog. Hello guys. Ako ngayon ni Angelo Alpino. Papa Dubs from Dagami. Hi. Usang content creator. So, shoutout ngayon mga magrasa na taga Burawin. Adi na ako. So bago tayo magsimula, kamusta si Angelo bilang Papa Dubs? Eto. Medyo okay lang kahit maraming problema. Balik joke. Okay na okay. Okay na, okay. Goods na goods. So ito, paano ka nagsimula sa pagbablog mo? Bali na encourage lang ako sa kaibigan ko. Isa ring vlogger pero siya, referee. So yan siya yung nagano sa akin na try mo mag-vlog kasi baka andun yung future mo. Charot. Charot. So doon pala nakasalalay. So ito, anong pinakaunang video na in-upload mo na nag-viral at kamusta ang experience? Wala naman may nag-viral na video ko. Bali Wala pa. lang. Lang yun eh. Copy lang eh. Umabot siya ng 1.1 M. Grabe na. Kaso dinelete ko na. Ginelete. Kasi hindi naman sa akin eh. Okay. Tama naman yun. Kasi later on, pag nakuha yun, masasira yung Facebook page mo. So ito, anong pinakamalaking hamon na naranasan mo bilang vlogger? Yung pag-upload ng videos, paggagawa ng mga videos kasi ang hirap gumawa ng content. Oo. Yun talaga yung number one. Tsaka hindi pa naman ako focus sa pag-vlog eh. Nagsisimula pa lang. Wala pala. So, by the way, maraming racket to si Idol. Bayron siya nagre-referees, riding delivery rider din ba? So, baka ano pa yung mga racket, baka gusto niyo i-try yung service. Yung racket ko minsan driver, Ayan. minsan mekaniko, minsan referee. Kahit basta Vlogger din. vlogger din. Oo. Singit yung vlogger. Basta vlogging. marangal. Basta marangal yung kinikita para sa pamilya. Yan, tama. So ito naman, sino ang unang hater mo? Kaibigan o kamag-anak? Heater? Wala naman akong heater. Kaso may isa lang akong basher pero isa lang bago lang eh. Hindi ko na lang pinatulan. Gusto pa naman makipag-sparring. Tinawanan ko na lang, sabi ko, wag na to. Wag na. Sayang lang yung oras. Sayang lang. At saka sino ba siya? Yun nga eh. Hindi ko na lang pinatulan. Oo, tama. Chill Ito lang, chill. Tama. Humble lang dapat. Okay. So ito naman, may point ba na gusto mo nang sumuko sa pagbablog? Marami. Ilang beses na akong gustong sumuko. Kaso may nagsasabi sa akin yung mga tunay na kaibigan na tuloy mo lang. Oh, lalo na nasimulan mo na eh. Tuloy mo lang yan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Tama. Kaya ito, magpapatuloy kahit mahirap maging isang content creator. Yan. Tama. Tuloy lang. So ito naman, sino ang pinakamalaking inspirasyon mo sa pag-content mo? Siyempre, family. Yan. Saka si God and family. Yun lang naman yun eh. Basta yun lang. Yun. God and family, talaga yun. So ito naman, paano ka nag-iisip ng content ideas mo? Wala namang iisip. Kung saan lang pumapasok eh. Kasi yun pumapasok na lang bigla yung ginagawan ko na lang content. Kunwari, may naisip ka ngayon, bakit, videoyan ko nga to. Parang gano'n, Yun nga eh. Gano'n. Gano'n naman talaga minsan madalas na ginagawa ng mga content creator. Kagaya ko pag wala akong magawa. Ito,
Ano ang video na pinagmamalaki mo? As of now, yung sa basketball. Kasi mahilig kasi ako sa basketball eh. Parang doon na ata ako mag-focus sa basketball. Pag may mga highlights, ganun. Mga highlights Oo, yun. tama. Oo. Yun lang. Sinanood ako. So ito naman, may content ka ba na pinagsisihan mong i-post? Mayroon, yung mga labag kay Facebook. Malamang. Kahit sino. Delete agad yun. Tama, tama. Siyempre, sayang yung pinaghirapan natin. Tama. Wag na. So, dapat may original content na lang. Ano ang pinakamahirap na sakripisyo na ginawa mo sa pag-content? Mahirap na sakripisyo. For me, yung oras. Yun. Yung ibibigay mong oras sa paggagawa ng content. Kasi kailangan talaga ng oras. Yan. So, kung minsan, mag-invest ka pa ng pera niyan. Yun, isa pa yun. Mag-invest ka ng pera. Kaya pumunta ka pa dito. Gas na rin. Gas. So yun, ito naman, ito medyo crucial to. Paano mo hinahandle ang basher at negative comments? So alam ko, later on, meron yan. Magdadaan yan. Paano mo i-handle yan? Marami. Bali, hindi ko na lang din pinapansin. Kasi, pag pansinin mo sila, lalala. Lalala. Pero doon dumadami ang viewers eh. Viewers. Doon madami. Kasi rin ako ingat din ako about dyan. Sa bagay. Kaya hindi ko na lang pinapatulan. Tama. Kasi, yun lang. Basta wag nang patulan. Oo, wag na patulan. Pero bait naman tayo eh. Siya lang ako dapat. Hindi. Ito naman, darating ba ang araw na magpo-promote ka ng sugal? Sugal? For me, hindi kasi may sa akin yan nag-o-offer. Pero ayaw hindi ko siya inaano. Kasi yun parang hindi naman ako kasi nagsusugal eh. Pangit kasi sa mga Paano kung yun yung yung way? Kasi sabi nga, mahirap kumita sa pag-vlog. Paano kung namin nag-offer sa'yo, right, if the price is right? If the price is right. Marami namang sideline doon na lang. Tama. Very good. Tama. So, sa mga future na na magpapapromote ng sugal, alam na natin, wala. So, hindi siya magpo-promote ng sugal. So, very good. Ito naman, ano ang pinaka-memorable na message na natanggap mo sa isang mga followers mo? Masarap yun pag nakakabasa ka ng mga comment o kaya message na galing sa mga supporters mo at saka followers. Iba yung ramdam. Sila yung nagbibigay lakas ng loob para magpatuloy ka sa pag-vlogging. Correct. So ito naman, ano ang di nila alam kay Angelo kay Papa Vlogs? Hindi nila alam. Marami silang hindi alam sa akin kasi ako bali mahihain kasi ako Hindi ko nga alam ba't ako napunta sa vlogging. Mahihain ako kaya ini-enjoy ko yung sarili ko. Kasi may depression din kasi ako Depression, anxiety, meron din ako niyan. Kaya nakikita nila sa akin palagi ko naka-smile, nakatawa. Saka di nila alam sa loob ko may may bigat. Pero enjoy lang tayo. Chill lang lagi. Tama yan. So ganoon lang dapat ang mindset So please, prayer din is the key if meron tayong mga pinagdadaanan na ganyan. So malaking tulong yan. So ito naman, totoo ba na madaling kumita bilang vlogger? Di ako naniniwala dyan. Ang hirap kaya. Depende sa yung mga sikat na. Yun. Sa doon yata sila kumikita yung mga sikat na vlogger. Yung mga small content creator tulad namin hindi pa. Muna, tanim ka muna, bago kang mag-ani. Totoo yan. Kasi ang hirap. Kaya enjoy lang muna tayo ngayon. Tuloy lang. So ito naman, paano mo binabalas ang personal life at online life mo? Binibigyan ko ng oras. Bawat kung saan ako may schedule, doon ako. Kasi yung trabaho ko umaga, tapos pahinga ng konti, biyabiyahin na naman, pahinga ng konti, uwi, pahinga ng konti, biyabiyahin na naman, uwi ka ng hating gabi, tapos matutulog. Minsan 4 na oras na lang yung tulog ko. Pero nagagawa mo pa rin naman mag-content pag may time lang, pag may time lang. Tama. So ito naman,
ano ang mapapayo mo sa mga gustong pumasok sa vlogging for money? For money. Oo, papasok sila dahil malaki Kung for money lang yung ano, yung naisipan nyo, kaya gusto nyo pumasok sa pag-vlogging. Depende yun kung talent mo talaga yun. Tama. Pag talent mo talaga yun, para sa'yo yun. Pero kung hindi, trying hard, ay wag na. Kasi hindi basa-basa dito. Oo, mahirap dito. Oo, totoo, bashing. At saka lakas ang kulob din dito. Nandito lahat. Tama, tama. Kailangan malakas yung loob mo dito, makapal yung muka. Yun, totoo. Pakapla mo ka kasi kung wala, di ka tatagal sa social Ayun, media. no. Anong pinakamahalagang lesson na natutunan mo sa pagbablog mo? Lesson nga natutunan ko. Marami kasi bawat vlog may natututunan ako. Doon ako natututo maawa Yun. pag may minsan kasi may nanoan ako na gagawa ng video na naawa ko. Gusto kong tumulong. Nakakatulong ako konti lang pero hindi naman tayo mapera eh. Totoo. Galing lang sa ano sa puso. At saka natututo tayo na maging pasensyoso at the same time. Kasi Yun. minsan, yun nga, sa mga negative comments, mga bashers, minsan talaga gusto natin patulan, minsan nagiging ano tayo, minsan awag Hindi na. may iwasan. Oo, tama, Mga tama. basher. Ito. Ano ang payo mo sa mga baguhan? Payo ko sa mga baguhan. Try nyo lang. Try nyo lang. Wag din kayong mawalan ng pag-asa. Tama. Kasi baka andyan yung ano nyo, Tama. yung way nyo para umasenso Totoo. o maging Sabi natin, mahusay na yumaman. vlogger Oo. Tama. o yumaman. Yun ang way nyo para yumaman. Try nyo lang. Right. Pero kung hindi, tuloy nyo na rin. Ituloy, Bali natin. tuloy lang. Basta tuloy lang. Tama. So ayun, maraming salamat kay Papa Dab sa Angelo Alpino. So baka meron kang gustong i-shoutout at saka i-promote mo na rin yung Facebook page mo. Pa-follow pala sa page ko si Papa Dubs. Shoutout na akong wife si Gian. Hi, adin ako. Ano yung TV? Shoutout gyapon na akong swag nga na kay Mary Kate tapos na akong bunsoy Tantan. Ay Tantan, miss ka na ni Papa. Love you. Okay. Shoutout ngayon ng mga vlogger di dadagami, mga content creator. Shoutout gyapon ng GBC, na akong team di dan GSO. Ay matanan. Ang mga referees ito to. Ang mga referees gyapon, Bap, roll the ball, Bap Dagami and Bap Burawin. Shoutout ating tanan mga referees. Nice. Sa malad to. Okay. So, maraming salamat. That's it for today's video. Follow for more.